May adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Sa ngalan sa atong talahoron nga Arsobispo, Archbishop Martin Sarmiento Humuad, uban sa mga kahugpungan sa mga kaparian sa tibok lokal nga simbahan sa Osamis, kini nausab ang inyong amigong higala, Father MJ Samonte. Maghatod og pamalandong niyo karong adlaw karon nga Huwebes, sulod sa ikakatlo ug upat nga semana sa ordinaryong panahon. Nobyembre 28, 2024. Ang ebanghelyo natong pamalandungan karon atong pagkakutloon sa ebanghelyo sumala ni San Lucas. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, kung makita ninyo nga ang Jerusalem lukusan na sa mga kasundaluhan, masayran ninyo nga laglago na kini sa dili madugay. Unya ang nagpuyo sa Hudiya kinahanglang managan ngadto sa kabungturan ug kadtong adtua sa mga syudad, kinahanglang mamahawa usab ang mga nagpuyo sa banika. Kinahanglang dili moadto sa syudad kay mao kini ang mga adlaw sa pagsilot aron pagtuman sa tanang mga giingon sa kasulatan. Pagkaalaot gayod sa mga mapdos ug sa mga inahan nga may mga masuso niadtong mga adlaw. Moabot nga makalilisang nga kalisdanan ni ining yutaa ug hiaguman ni ining mga maong katawhan ang kapungot sa Dios. Pamatyon sila pinagi sa espada ug bihagod ngadto sa tanang kanasuran. Unya mailog ang Jerusalem sa mga tawo nga wala motuo sa Dios hangtod matapos ang gitagal nga panahon sa ilang pagmando. Aduna unyay mga ilhanan nga diha sa adlaw ug sa bulan ug sa kabituunan. Kawad-an sa paglaom ang mga nasod ug mga lisang sila sa dinaguok sa dagat ug sa mga nagpungasi na mga balod. Panguyapan ang mga tao tungod sa kalisang samtang magpaabot sila sa hitabo sa tibuok kalibutan. Kay ang mga planeta sa kawanangan mutipas sa ilang naandang agianan, unya mutungha ang anak sa tao. Moabot siya nga may gahom ug himaya diha sa panganod. Inigsugod sa mga kahitabo ni ining mga butanga, tindog ug hangad kamo kay duol na ang inyong kaluwasan. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsuon ko diha ni Kristo karon Huwebes, Nobyembre 28, nindot kayo ang ebanghelyo nato karon nga nagpahinumdom kanato that as we are culminating the liturgical calendar, we start the new liturgical season, the season of Advent, na gipinumduman kita about the parousia, the end of times. It is an eschatological discussion na kailangan natong tagaag pagtagad nga nindot pod nga atuan ni siyang palaluman pa nato ang ato ang pagsabot kung unsa ka importante ang pagpanghandam sa katapusan sa kalibutan, isip usab pagpagandam nato ng mga tao nga dili man ta molungtad aning kalibutana. So dili pa nako tagaad og pagtagad ang ato ang ebanghelyo karon, tugutin ako ninyo nga mobati sa ato ang mga birthday celebrator. Belated happy birthday Father Edgar Canama as you celebrate your birthday yesterday. Og ugma ipahigayon usab ang amo ang clergy recollection as part of the preparation for the season of Advent. Dayon birthday greetings usab na this coming November 30 ni Ate Andrea Samonte Tanodra na magsaulog siyang birthday. Sa tanang mga higala, amigo nako nga magsaulog silahang mga wedding anniversary, priestly ordination anniversary, congratulations and enjoy your day. Sa tanang mga naminaw na to karon all over the neighboring provinces, from Lanao, from Zamboanga Peninsula, Miss Ok, og sa tanang asaman mo naminaw karon, hinaot pa unta nga makanunayon ka mong muhatag sa inyong mga feedbacks and comments o sa kini ka pamaagi na kamo di ay nagpahibalo nga naminaw mo sa ato ang daily reflection. Ako ang pagtimbaya usab sa ato ang mga avid listener diha sa Mercury Drug Katadman branch. O sa tanang mga naminaw na to karon ng mga higala, maayong buntag o muhanin na kita sa paghatag og pagpalalom ug pamalandong sa ato ang ebanghelyo karon. Mga igsoon ko ni Kristo, ang atong ebanghelyo kung atong paminawon
makaguol. Kay tungod kay mura bitaw gubot na kayo ang kahimtang sa kalibutan kung mahitabo man galing ni siya. Kung ato na matikdan karon nga daghang klaseng kagubot ang nasinati sa atong kalibutan. It could be because of some political issue, because of some economic issue, or daghang mga issue nga mo hinundan sa kagubot. Pero dili unta natutugutan na kitang mga tao isip mga tinugyanan lamang aning kalibutana, isip mga steward lamang aning kalibutana, kita ang mo create og kagubot. Wala untay usa ka nato nga moangkon that he or she is the sole authority nga mo'y manag-iya sa usa ka luna, usa ka lugar, or mo'y manipula sa usa ka power. Ato ang timan-an unta na only God Himself has the right na mutapos aning kalibutana. Pero atong nakita na magkaroon god, na mura bitaw gusto namon tapuson sa tao ang kalibutan by using the kaning mga makalilisan kayo na mga weapons sa naghimo lamang sa tao. Mura bitaw ang tungod sa gubat, tungod sa kagubot, tungod sa mga issue nagiatubang sa kalibutan karon, murag dili pa lang itugot sa Ginoo nga matapos ang kalibutan, ang mga tao nagpuyo sa kalibutan daghan nang nangatapos nga mo'y nahimong casualty of war, mo'y mga inosente nga nabiktima sa mga kagubot, sa mga pambomba, mo'y mga kabataan nga nangamatay sa kagutom, mga tao in taon nga mga defenseless nga walay kakayahan nga idepensa ilang kagalingon, daghan kay nangamatay, nahimong biktima mga igsuon. Dili unta natutugutan na kitang mga tao mo'y hinundan nga mo'y naputol ang kinabuhi sa uban. Dili unta nga kitang mga tao mo'y hinundan nga nagkabsan og kinabuhi ang uban. Ayaw inana. Nga ang uban gani lang diha sa dalan na naalay mga ginagmay mga conflict og dili kayo mga miscommunication and misunderstanding. Ano dali raman kayo mubunot og pusil og mupatay sa iyang kapwa. Ngano ang uban nga naalay mga ginagmay mga wala nagkasinabot, ngano nga dali raman kayo nato i-assassinate ang mga kontra nato. It could be in sa politika, it could be rivalry lang. No, manana bitaw nga mura bitaw ang value karon sa kinabuhi sa tao, murag dili na inana ka precious ba? Dili na inana ka valuable. Kanang basta-bastahon na lang nato nga putlon ang kinabuhi sa tao kay murag wala na ibili. Atong timan-an mga igsuon na kitang tanan gipahulam lamang aning gipahulam lamang aning kinabuhi. Kun dili wala tay karapatan nga tapuson ang kinabuhi sa uban. Only God Himself is the sole authority, who is the real owner, the creator and giver of this life. Siya lamang po ang nay karapatan nga mubawi ug mo maningil niini. Dili nato ingon nga kita atong isiga tao murag natay karapatan nga mo putlon ang kinabuhi sa uban. Dili na inana mga igsuon. Busa kita gipahinumduman as we are journey this culmination of our liturgical calendar, as we culminate this liturgical season, ato ang timan-an na ay katapusan ang tanan. Kung matapos di ang kalibutan, kani ato ang mga pain and suffering karon, matapos usab. Mao kini ang nindot kayo nga mensahe nga walay permanente aning kalibutana. Bisan pa di ay ang kagubot, bisan pa di ay ang mga inustisya, bisan pa di ay ang mga dili maayong panghitabo, matapos gid ay. Busa dili kita ang magbuot kung kanus kini siya matapos. We should be an agent of peace. We should be an agent of harmony and love. Dili ta mahimong agent of death. Dili ta mahimong agent of war and mahimo tang agent of conflict and misunderstanding. We should be an agent of restoration of the broken relationship. Dili unta nga tungod nato naguba na noon ang relasyon sa uban, kundi tungod nato na restore ang nindot nga relasyon diya sa pamilya. Tungod nato dili unta tango mo hinundan nga naguba ang relasyon sa kauban nato diya sa simbahan, diya sa trabaho, kundi tungod nato
mas napalig-on nato ang relasyon sa matag usa. Inana unta ang buhing presensya sa ato ang kinabuhi aning kalibutana. Grabe taong nabuhi aning kalibutana nga wala lang ta nabuhi nga walay pulos, kundi nabuhi ta nga nahimo mahinungdanon tungod kay naghatag man tag kinabuhi. We add flavor to the lives of others. Ang flavor, it could be salty, it could be sweet, it could be sour, kung dili ka ng balance nga flavor ba nga atong mahatag ngadto sa uban. Nga kung balance magud ang flavor na atong mahatag sa kinabuhi sa uban, kanang maghatag siya og appetite na ganahan ta. Grabe tungod nato mas ganahan pa unta sila mabuhi kay tungod kay naitaw nga naghatag og kagana sa ilahang pagkinabuhi nga mupadayon sila sa ilahang kinabuhi karon. Nindot kay maigsuon no nga ang ato ang pagkatao maghatag og kagana sa kinabuhi sa uban nga mupadayon. We give hope, we give life, we give inspiration to the life of others pagkanindot kayo ni ana. Na bisan pa man na in our humble and limited capacity as a human person, dili ta muundang sa paghatag og kadasig sa uban. Kay moabot na bitaw ning mga taknaa nga ang mga planeta sa kawanangan mutipas na, then kaning mga butungha na ang anak sa tao. Marami taong butungha na gani ang anak sa tao, they're referring to the coming of Jesus, the second coming of Jesus, kanang nasaksihan niya kita nga nagbuhat nagmaayo sa atong isig katao. Nga sa pagbalik sa Ginoo na witness niya nakita naningkamot sa pagkinabuhing buutan ug naningkamot kita na maghatag og kadasig sa kinabuhi sa uban. Dili unta sa pagbalik sa anak sa tao masaksihan ta niya nga nagbinuang ta, tasaksihan ta niya nga wala ta nagtinarong ug basig masaksihan ta niya noon sa pagpakasala. Kana ang dili maayo mga igsuon. Nahinaot pa unta na sa ato ang mga kaigsuonan nga naningkamot in taon sa pagkinabuhing balaan, kita nakatabang kanila, kita nakaambit kita sa kinabuhi sa uban nga sila nagtinarong, sila nagbinutan tungod kay kita naka-inspired man nila. Nga sa dili pa matapos ato ang kinabuhi aning kalibutana, makaingon kita nga mahimong pililhon, mahimong mabulukon ang atong kinabuhi kay wala man kita nabuhi lamang sa atong kagalingon kundi nabuhi kita para sa uban o para sa Ginoo. So mga igsoon gud ni Kristo as part of our preparation for the nativity of our Lord, this season of Advent is also a timely reminder as a little season of Lent na maghinulsol kita, magbasol kita sa ato ang mga kasalanan na as what I said, unsa kaha ang atong ibilin na mga dili maayong batasan o unsa po kaha ang mga nindot nga batasan na atong ipadayon aron sa ingon kita mapadayonon sa paghimo og maayo nga